ang simoy ng Pasko. Paano ba naman ang sasarap ng mga hamon natin dito? Look at what's in front of us. Oo nga, Miss Lynette. Iba-iba. Pero minsan, nakakalito rin kung anong klaseng hamon ang inahanda. Yung sa bahay, kung ano rin, daming klase at lahat kasi masarap. Naman. Totoo yan. Kaya tutulungan tayo ng ating food explorer na si Chef JR dahil may na-explore siyang ham na ubod ng lambot dahil pork loin ang ginamit. So, Chef, patikim naman dyan. So, salamat sa yan, patawid. Thank you. Iba-iba to. Kailangan ng kanin. Siyempre, a blessed morning, Ma'am Lynn. A blessed morning, Kaloy. At sa inyo dyan, sa studio, ayan, may patawid tayo. And of course, eto na talaga. December na at I'm sure damang-dama na natin ang Pasko, di ba? Pero itotodo natin yung early Christmas feast natin kasi naghanda na kami ng Noche Buena spread para sa inyo. Pero parang kulang talaga eh. Kulang, di ba? Kasi wala nga yung ating paboritong hamon. At syempre, yung food adventure natin this morning, dinayo natin yung isang pagawaan dito sa Kainta at makakasama natin yung barkada kong poging-pogi. JP, a blessed morning. Ayan, paano nyo ginagawa yung inyong signature pork loin hamon? So, Chef JR, first off, prepare natin yung mga dry ingredients Dry ingredients, natin, no? ayan. Konti lang din yung ingredients, ano? Opo, no? So, after natin ma-prepare yung dry ingredients, of course, i-prepare natin yung meat natin. Of course, So, yan. dito sa meat preparation area natin, tinatanggal natin yung mga unwanted parts, no? Yung mga excess, yun. Tatanggal natin yung mga litid-litid, excess fat, yun. So, after that naman, dadalhin naman po natin siya dito sa injection area, no? Injection area. JP, ano yung ini-inject natin sa ating pork loin? Yung dry ingredients po natin kanina, pinaghahalo natin siya, tapos yan na po yung ini-inject ngayon. Kuya, pa-try nga ako. Paano ba yan? So, may specific one ba to? Agwat? Ano ba yung tamang proseso nito? Yes po, Chef Makikita nyo, JR. may butas-butas, ano? Opo. So, dyan lumalabas. So, dapat ang pag-inject niyan is 1/2 inch apart, no? Okay. So, pindot. ang purpose po Okay. nun is para balance po yung flavor sa inside ng tama ham. naman. Yes Okay. po. So, yan lang yan. O, makikita ninyo, nabubusog yung ating pork loin at pag pinisit natin, ayan, lumalabas. Alright. So, Alright. JP, sir, salamat po. So, after naman po ng injection area, Okay. pupunta naman po tayo dito sa dry curing area natin. Dry curing area. Opo. So, Okay. ito, dina-dry cure natin yung ham after ng injection para yung flavor niya after the injection, inside and out after this, no? So, different mixture na ito. Opo, Iba na yan. opo. So, dina-dry cure siya for around 6 to 7 days. Okay. So, ito na yung talagang nagpe-preserve. At ito, may maingay tayong equipment. Ano to, JP? Ito po yung tumbler machine natin. So, yung ginagawa naman ng tumble machine, it acts as a massager para dun sa ham natin, no? So, Para mas nanonood. Oo, tenderizer, magiging tender siya. Yun. Okay. So, after nito, yung next process natin, Dito naman po tayo sa netting part, no? Netting. So, after nyo matumble, nininet natin siya. Oo. So, ang purpose naman po nito is para hindi po lusak yung ham mismo. para ma-preserve yung shape niya. And of Opo. course, yan kasi yung signature na itsura eh. Opo. Nung ating hamon, di ba? Yes po. After lalo ng pag netting, holidays. JP. Yeah. So after ng netting, iluluto na po natin siya dun sa smokehouse. So sa smokehouse, ang important lang po dyan is ma-reach ng ham yung internal temperature na 72 to 75 degrees po, no? Okay, very critical po yan mga kapuso. Hindi po yung tagal ng pagluluto yung Opo. inaantay Yung natin. internal temperature po talaga ng So ham may mismo. device kayong ginagamit Opo. para ma-check yung internal temperature which is 72 to 75 degrees po. Alright. Ayun. So after nun, So after naman po nun, dito, ini-slice po natin dun sa desired weight, yung mga 700, 800 grams, saka 1 kilo. okay. Yun. So dito na pinoportion and eto na. Kuya, Ayan. patry nga ako na. Paborito ko tong part na to eh. So ito naman po, sinu-sugar glaze natin siya. Alright. Tapos yung sa pag-sugar glaze natin, hanggang mag-caramelize lang po yung pork loin. Bakit kailangan natin siyang i-glaze ng ganito, i-torch? Of course, para makuha natin yung signature taste ng Bill Foods, no? Oo. Yung naglalaban yung sweet and and savory, no? Nice. So yan, ang pogi na ng itsura. Eto na mga kapuso. Ayan, syempre, makikita natin, eto na yan. Ayan. So after nun, i-clean wrap natin siya pag cool down, tapos isi-seal. Tapos ready for dispatch na siya. Ito na po siya ngayon. Eto na, mga kapuso, poging-pogi. Nakita nyo naman kung si Kaloy kanina nalilito doon sa dami ng options niya. Eh ako naman sa sarap, talaga naman itsura niya, no? Ang ganda ng pagka-pink niya. Winner. Kuwang-kuha natin yung ating savory tsaka yung sweetness na sinasabi ni JP. Mga kapuso, nakita nyo naman, ang dami pa nakakalat dito. Titikman natin yan para dun sa ating special Noche Buena spread. Tuloy-tuloy lang yan dito sa inyong pambansang morning show. Saan? Laging una ka, ha?
Unang hirit!